Isa pong mapagpalang umaga ang sumating pong lahat. Welcome po sa ating programa. Tuwing Sabado po ng umaga, ang almusal. Alamin muna ang salita ng Diyos. At ngayon po mga kapatid ay naka-recording po tayo. At dahil po ang inyong lingkod ay dadako po sa Pampanga para po sa aming seminar para sa mga kabataan doon po sa Manena Church of Christ. At muli po ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa pagkakataong binigay sa atin para po tayo magkasama-samang muli sa Sabado na umaga na to para po tayo mag-aral na naman ng kanyang banal na salita. Pero bago po tayo magsimula, ay sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon at umpisahan po natin sa pagdulog sa kanyang dakilang pangalan. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Ingatan niyo po ang inyong lingkod at ganoon din po ang aming mga kasamahan at ganoon din po mga kapatiran, mga tagapanood, tagapakinig po namin na marami na naman kaming matutunan ngayon pong oras at saglit na ito. Muli Ama, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus, sa tulong at gabay ng banal mong Espiritu Santo. Amen. So muli mga kapatid, isa pong mapagpalang mapagpalang umaga ang sumaating pong lahat. Welcome po sa ating programa. At para po sa mga programa natin from Monday to Friday, meron tayong sabayang panalangin. At ang ating pong araw po ng Martes ay Huwebes, meron po tayong Bible Life Class every 7 p.m. CYF po every 6 p.m. Yung ating pong almusal, alamin mo ng salita ng Diyos, Sabado alas 7 ng umaga, and our Sunday worship services, yan po ay tuwing alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon. Panawagan mga kapatid, sa araw po ng December 24 at December 31, ayan po, araw po yan ng linggo mga kapatid, ay magkakaroon lamang po tayo ng tinatawag na corporate worship. Brother JP, ano po yung corporate worship? Umaga lang ang ating pagsamba. So, sa araw po ng December 24 at December 31, ayan po ang ating pong pagsamba ay morning lang mga kapatid. Ano po? So, yan po mga kapatid. For more information, please check our FB page, Community Church of Christ at Santa Rita. Ayan po ang ating pag-uusapan ng ating pong topic mga kapatid. Ay kung kayo po ay nakaantabay lagi sa ating programa, nasa aklat na po tayo ng Pahayag, chapter 7. Ang verse po niya ay verses 1 hanggang verses 8, ano po sa inyong mga programa. Ang ating pong pag-uusapan mga kapatid, habang tayo po ay nagkakaroon discussion, ay gusto po naming marinig ang inyong pong tugon o ang inyong pong comment mga kapatid. Ito po yung pinaka pag-uusapan po natin ngayong Sabado ng umaga na ito. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, alam ko po marami na pong nagbago sa ating buhay. At tayo po ay naging followers, tagapagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung ano po yung napapansin yung pagkakaiba ng isang taong Kristiyano na at isang taong hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Ulitin ko po what are some notable differences? Ano po, nakikita niyo po mga pagkakaiba ng isang taong Kristiyano na at isang taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang verse po natin ay Revelations chapter 7. Ang verse po niya ay 1 to 8. At bago po tayo magsimula mga kapatid, basahin ko po sa inyo ang talata mga kapatid para sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. Basahin po natin mga kapatid, ang sabi po rito, pagkatapos nito ay nakakita ako ng 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita kong isa pang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya ay sumisigaw ng may malakas na tinig sa 4 na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ng lupa at dagat, na nagsabing huwag niyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi ng Israel. So ito po ay 12,000 per lipi. Ano po? So sa lipi ni Juda, 12,000. Sa lipi ni Ruben, 12,000. Sa lipi ni Gad, 12,000. Sa lipi ni Aser, 12,000. Sa lipi ni Neftali, 12,000. Sa lipi ni Manase, 12,000. Sa lipi ni Simeon, 12,000. Sa lipi ni Levi, 12,000. Sa lipi ni Isakar, 12,000. Sa lipi ni Zebulun, 12,000. Sa lipi ni Jose, 12,000. At sa lipi po ni Benjamin, 12,000 ang tinatakan. Pagpalain po mga kapatid, yan po ang ating banal na salita. Pagpalain po
ang pagkabasa at pagkarinig ng salita po ng ating Panginoon. Brother JP, ano po yung matututunan natin sa mga bagay na ito? So tignan muna po natin ang verses 1 to 3. Ano po? Makikita natin may mga anghel na nakaantabay sa apat na sulok ng daigdig. Kung papansinin natin mga kapatid, yung apat na sulok ng daigdig o tinatawag po natin na sa mundo ay meron pong tinatawag na yung iba-ibang mga lugar at yung iba-iba pong mga kailangan gawin mga kapatid. So ang mapansin po natin dito, yung 4 points of the compass. Naalala niyo po, di ba, yung north, east, west, south. Dyan nga daw po ang sabi nila, nanggaling yung salitang news o yung balita. Because of course, it points out to the 4 directions of the world. North, east, west, and south. So yan po yung posibilidad na pinanggalingan ng balita. However, sabi po rito ng ating research, the exact etymology o pinagmulan po ng salitang news is not entirely clear. And there are many explanations of news as well. So ano po makikita natin? Ito pong apat na anghel, meron po silang tinatawag po na meron po silang hangin na dala-dala. And these winds are synonymous with destructive force of judgment. And they are often found in the Old Testament. So ito pong hawak-hawak nilang mga hangin na ito, talagang makakapinsala sa buong mundo mga kapatid. At gaya nga po nung binanggit na sa Old Testament, kung babasahin natin kay Hosea chapter 13 verse 15, ito po yung binabanggit sa New King James Version. Ang sabi rito, though he is fruitful among his brethren, an east wind shall come, and the wind of the Lord shall come from the wilderness. Ano daw po itong hangin na to? Then spring will become dry, and the fountain shall be dried up. Yun po. So makikita natin itong particular na hangin na nanggaling sa silangan, east, ay nung magiging daw po siya, siya po ay makakatuyo ng lupa. The spring will be dry, at yung mga tubig daw po ay mauubos. So ito po yung tinatawag na mga binabanggit. Synonymously mga kapatid, kung napag-aralan din natin last time, yung 4 horsemen of Revelation, it's also a pattern in Revelation chapter 6 verse 1 to 8, kasi apat din siya, at it is synonymous also with the 4 corners of the earth, north, east, west, and south. So yan po yung makikita natin mga kapatid. And of course, ano po mapansin natin dito? Verses 1 to 3 pa rin mga kapatid, meron daw po isang anghel na bumaba mula po sa east. Ito po yung tinatawag na silangan. At dala-dala po niya ang selyo ng Diyos. At isa naman po, ang selyo po ng Diyos na ito, of course, makikita natin, of course, yung selyo, it is pertaining to the property or ownership or authenticity. Ang ibig sabihin po nito, itong selyo na ito, parang titulo ng lupa. So ibig sabihin, ang may-ari ng mundo, walang iba, kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang bilin po nung utos sa kanila mga kapatid ng anghel, do not harm the earth, the sea, the trees, till they have sealed the servants of the God in their foreheads. These servants will receive a protective seal in their forehead, containing the name in some manner. So makikita natin mga kapatid, ang sabi po ng ating Panginoon, wag niyo munang wawasakin, wag niyo munang sisirain ang mundo hanggang hindi ko natatatakan ang aking mga pinili. Ayan po na. So ito po yung makikita natin mga kapatid. Brother JP, ano po matututunan natin doon sa bagay na yun? Of course, isa po sa pinakamagandang halimbawa ay yung isang inahin na manok. Of course, nakakita na po kayo ng inahin na manok. Pag nakikita ko po, medyo cute, kasi yung mga inahin na manok, lalo na pag may mga inakay yan, yung mga sisiw, kung saan pumupunta yung nanay, sunod ng sunod yung mga yan. And of course, if there is a potential danger, ang gagawin po nung inahing manok, yung niya yung kanyang pakpak, at itatago niya sa ilalim ng kanyang pakpak itong mga sisiw until such time na maramdaman niya na safe na itong kanyang mga anak at pwede niya nang pakawalan. So may kita po natin dito mga kapatid, ano po matututunan natin sa senaryo na ginawa po ng Panginoon, na ginawa niya po talagang wag niyo munang guguluhin, wag niyo munang sisirain yung mundo hanggat hindi ko natatatakan, hanggat hindi ko napoprotektahan yung mga aking mga pinili. So unang-una, lesson number 1, God will always protect His people, so we do not need to be afraid of anything.
Mga kapatid, ano po, lalong-lalo na pag binabasa po natin aklat ng pahayag, nakakatakot po talaga mga kapatid. Pero ang lagi nating paalala, kung ikaw ay pinili ng Diyos, ano po, wala kang dapat ikabahala mga kapatid. Ano? So wala kang dapat ipag-alala sa maraming bagay. Bakit? Kasi po, ang Panginoon ay laging nariyan para po sa atin, number one. Pangalawa naman po, gaya po nung isang inahin na manok, na of course, ang kaya niyang gawin, protektahan yung kanyang mga inakay. Pero tatandaan natin mga kapatid, yung inahing manok, kaya niyang protektahan yung mga inakay na talagang magkukusang lumapit sa kanya. Tatandaan natin mga kapatid, God can only protect you if you are under His wing. Ayan po, no? So, we need to be always faithful and obedient. Kung tayo po ay mga alagad ng Diyos, unang-una po poprotektahan tayo ng Diyos. Pangalawa naman, kung ikaw ay lumalayo sa Panginoon, paano kanya po protektahan? At ano yung pwede niyang gawin para tulungan ka? Of course, yung lagi kong kinakwento, kwentong barbero, saktong-sakto, kakapagupit ko lang, yung kwentong, of course, meron daw isang barbero at merong isang bata. Yung bata po ay nagpapagupit dun sa barbero. Ang sabi ng barbero sa kanya, hindi ako naniniwalang may Diyos. Ayan, ang sabi ng bata. Bakit po? Kasi pagtingin mo sa labas ng barberyang ito, maraming mga krimen, maraming pinapatay na tao, maraming mga hindi magagandang nangyayari. Asa ng Diyos nung nangyari ang lahat ng bagay na ito? Ang sabi naman ng bata sa barbero, ako po, Manong, hindi po ako naniniwala na merong barbero. Ang sabi ng barbero, aba, bakit di ka naniniwala? Kaharap mo na ako. Ginugupitan kita nga ngayon kitang-kita mo naman ako. Ayan, may barbero talaga. Sabi ng bata, hindi ako naniniwala may barbero kasi meron pa po doon sa labas na hindi maayos yung kanilang gupit, mahaba yung buhok, sana all, at talagang, kailangan ng barbero para tulungan. Ang sabi ng barbero, syempre, ang kailangan nila, para sila ay magupitan ng maayos, kailangan nilang pumasok sa aking barberya at para sila ay aking gupitan ng maayos. Ang sabi ng bata, ganun din po sa Panginoon. Maraming masama sa mundo, maraming mga masasamang tao. Bakit? Kasi marami pang tao ang hindi pa lumalapit sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalms chapter 91 verse 4, He will cover you with His feathers and He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Praise God mga kapatid. So ang sabi ng Panginoon dito, ikaw daw ay tatakpan ng kanyang mga balahibo. At ikaw daw ay sa kanya pong mga pakpak, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang protection, mga kapatid. So tuloy natin mga kapatid, So hopefully po naintindihan nyo na ang Diyos ay nariyan para protektahan tayo at kailangan nating maging tapat sa kanyang dakilang pangalan para po hindi tayo, hindi po tayo mawala sa kanyang proteksyon, mga kapatid. Pangalawa po makikita natin, tutukan naman natin yung binanggit natin, ilan daw po yung sinelyuhan? 144,000. Ito po ay mga servants ng ating Panginoon. Sila po ay sinelyuhan, mga kapatid. So, ano po yung selyo na ito? Bakit mahalaga yung selyo na ito? Mga kapatid, tatlong bagay. Unang-una, kung mapansin po natin si Jesucristo ay sinelyuhan din. In John chapter 6 verse 27, God sent the Father, has sent His seal on Him. John 6:27, yung ating Panginoong Jesucristo ay sinelyuhan. Pangalawa po mga kapatid, alam niyo po ba tayo? Ako po at tayong lahat ng mga nanonood na mga tumanggap na sa ating Panginoon, sinelyuhan tayo. Brother JP, sa panong paraan? Sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 1 verses 21 and 22. God who has sealed us has given us His Spirit in our hearts as a guarantee. Ayan po. So mga kapatid, tayo po mismo, pag tinanggap natin ang Panginoon, tayo po ay nabautismuhan, we believe and we are baptized, we have the Holy Spirit in us. According to 2 Corinthians chapter 1 verses 22 to 23. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13, the sealing of the Holy Spirit belongs to every believer when they are saved. So nakukuha natin yung Holy Spirit, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Holy Spirit din, mga kapatid, is our comfort, and both a challenge to us. Tandaan po natin, mga kapatid, gaya po ng binabanggit ko, mga kapatid, yung Holy Spirit, isa siyang malaking pribilehiyo sa atin.
Kasi pag tinanggap natin siya, ligtas tayo. Pero sa kabilang banda, merong challenge sa atin. Ano pong ibig kong sabihin? Ano po? Of course, yung walang sawa kong binabanggit, paboritong isa sa mga Marvel films na talagang palasak sa Spider-Man. Sabi ni Uncle Ben, yung namatay na uncle ni Spider-Man, ni Peter Parker, with great power comes great responsibility. So palitan natin yung power with great privilege comes great responsibility. Yung pribilehiyo po na meron tayo, ano ba yung pribilehiyo na meron tayo bilang Kristiyano? Walang iba kundi yung banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ayan po yung privilege na binigay sa atin ng ating Panginoon. At ano po yung responsibilidad natin mga kapatid? Ito po, ang challenge po sa ating mga Kristiyano magkaroon tayo ng mas mataas na sense ng morality. Kung ito po yung sense ng morality ng mundo, mas mataas dapat ang ating sense of morality pagdating po sa Kristiyano. Bigyan ko po kayo ng mga sample mga kapatid. Kung ikaw ay kabataan, young people, kung ang mga kabataan ngayon nagpa-practice ng premarital sex, ang sabi po rito, kabataang Kristiyano, iba ka. Kasi ikaw ay binili ng dugo ng ating Panginoon. Kung ang mundo ay nagpa-practice ng slander, paninirang puri, chismis, panlalait ng kapwa, kabataang Kristiyanong totoo, iba ka. Kung iba po mga kapatid ay wala nang pakialam sa pagsisimba at pagbabasa ng banal na kasulatan, men and women of faith, we are different. Ayan po tatandaan natin mga kapatid. Kaya po yung banal na Espiritu Santo, hindi lamang po siya pribilehiyo, siya po ay responsibilidad ng bawat isa. Makikita po natin dito mga kapatid, binanggit po yung bawat lipi, bawat lahi. At ang binanggit dito ay yung mga mga tribo o tribes of Jerusalem. So makikita natin dito, ito po yung mga points to remember mga kapatid. Brother JP, bakit 144,000 lang? Ang dami-dami nating, ako po'y naniniwala, billions and billions of people are Christians. Ito po yung points to remember. Tandaan natin na ito pong 144,000, lahat po sila ay Hudyo. They are all Jewish or they are all Israelite nation. 12,000 from each tribe. Of course, ako ay Pilipino. Iba sa atin, siguro may mga ibang lahi dito, pero hindi po tayo Hudyo. Iba po ang mangyayari pa po sa atin. Pero of course, itong binabanggit po na ito, tribes of Jerusalem. Mga tribes ng Israel, mga kapatid. So, hindi po tayo kasama dito. Of this tribe, mga kapatid, parang kung mapapansin nyo, kung talagang binabasa nyo po yung 12 tribes, wala po si Dan. Ayan, Dan is left out. Bakit po wala si Dan? Basahin niyo po doon, wala si Dan eh. Bakit daw po? Kasi si Dan, according to Daniel chapter 11 verse 37, tsaka Jeremiah 8:16. Ayan po, marahil si Dan is a tribe of Antichrist. Sila daw po yung nag-introduce ng idolatry sa Jerusalem. At yung ating reference dyan, Genesis chapter 49 verse 17 and Judges 18 verse 13. So makikita po natin, of course, later on, nagkaroon din naman po ng redemption itong tribe of Dan in Ezekiel chapter 48. So may kita rin po natin dito, of course, yung tribe of Ephraim was referred but not indirectly. Binanggit po si Jose, di ba po, At may kita natin, tribe of Ephraim was listed but not by name. Ayan po. So may kita natin, yun din, marahil yung Ephraim, inintroduce din yung idolatry that is found in Hosea chapter 4 verse 17. So tatandaan natin mga kapatid, ito pa po, who are these 144,000? Unang-una, they are children of Israel, of course. Mga po sila, Israelita. Pangalawa po, meron silang tribal affiliation, meron silang mga tribes. So wala po tayo dyan, They seems to be protected by God's wrath until His return. So may protection po galing sa Panginoon. Next naman po, in Revelation chapter 14 verse 4, they are celibate. Ibig sabihin po nung celibate, walang asawa. Ayan, po. So, walang anak, hindi sila nagkaroon ng sexual relation with another opposite sex or kung kahit kanino man. They are the beginning of greater harvest. They are marked by integrity and faithfulness in Revelation chapter 14 verse 5. Tignan po natin mabuti ito, they are marked by integrity and faithfulness. Kasi makikita natin, ito po mga kapatid, can you share a moment? Gusto ko pong, pwede rin kayo mag-comment dito. May share po ba kayong moment na kung saan yung inyo pong integridad ay talagang, kumbaga po, tinesting. May testing po sa inyong integrity.
Meron po akong dalawang storya na kung saan yung integrity ko was tested. Ito pong unang-una ay nung ako po'y, I think this was 3 years ago, ay nung nagtatrabaho po ako sa bangko, nag-start ako 2010 or 2011. So I think this was in 2014 or 2015. May kasama akong kaibigan na kumain kami sa Jollibee sa Harbor Point. Nangyari po, umorder kami, pero nagkataon yung in-order namin sobra. Sobra yung in-order namin. Ang ginawa ko po mga kapatid, ito nakakalungkot na story. Ang ginawa ko, hindi ko sinabi as a proof na sumobra yung order. Ang sabi ko sa kaibigan ko, sabi ko, okay lang yan. Mali naman nila yan, kainin na lang natin to. So later on, nabagabag na talaga ako nun yung konsensya ko. Pero later on, meron kasi tayong kapatiran from Barreto, Sister Shell Balowis, nagtatrabaho siya at Jollibee that time. Pinuntahan, parang nagkamustahan kami kasi of course magka-churchmate. Tapos umalis na. Doon talaga nabagabag yung aking konsensya. At kung Jollibee, kung nanonood po kayo, ayan, babayaran ko po yun. May utang ako sa inyo. Ayan, na isang chicken joy. So, pangalawa naman, yun yung medyo embarrassing story. But I have to tell it because my integrity was tested by that. Pangalawa naman po, ay nung ako po ay nagtatrabaho naman kay Mayor Bong Gordon at that time nung buhay pa po si Mayor Bong. Ako po ay executive assistant. At syempre dahil bagong tanggap lang po ako, pinasikaso muna ako ng mga clearance and lahat. Pumunta po ako ng NBI sa Olongapo branch for clearance. At inabot po ako doon parang kalahating araw. Kasi matagal po talaga, mahaba yung pila, marami nagpapatesting. Pagbalik ko po nung nakuha ko yung NBI clearance, I believe it's 1 o'clock or 2 o'clock in the afternoon. Ang sabi sa akin nung pinaka head EA namin, sabi niya, "Oh James, bakit ngayon ka palang JP pala kasi James din si Mayor Bong that time "Oh JP, bakit ngayon ka lang dumating? Tagal mo naman ata." Sabi ko, "Sir, mahaba po kasi yung pila. Kailangan ko pa pong pumila." Ang sabi naman ng pinaka head EA sa akin, "Ba't di ka nagsabi dun sa mga tao na ka ni Mayor, pinapunta ka ni Mayor para nauna ka sana sa pila?" Ang sabi ko sa pinaka-head namin, sabi ko, "Sir, nahihiya kasi ako kasi ayoko naman po ng ganun, parang unfair naman po sa mga pumila. Kahit po ba ako'y ni Mayor, kailangan po talaga sumunod din ako sa pila." So yun naman po yung parang kahit papaano, na-test naman na good yung aking integrity at that time. So makikita po natin dito mga kapatid, alam ko po sa atin din, may mga times din na bumagsak tayo sa integrity test, may mga times naman pumasa tayo. Pero tatandaan natin mga kapatid, bilang isang alagad ng Panginoon at lingkod ng Panginoon, dapat po talaga na let us always check our actions. So makikita natin, tandaan po natin dito, it's not a part of the church, pero makikita natin mga kapatid, nawa po, makakitaan po tayo ng kabutihang loob sa ating Panginoon. Mga kapatid, simpleng-simple lang yung mensahe natin mga kapatid. Unang-una, yung darating na kapahamakan na maaring mangyari as ito po yung angels na nagbabantay dun sa four corners of the earth ay pagka nirelease nila yung parang hangin, it will cause distraction. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-aalala. Pag tayo po ay nasa Panginoon, He will always protect us. Yun nga lang, dahil sa tayo po ay nasa Panginoon, meron tayong mas malaking responsibilidad. Mas mataas ang tingin ng tao sa atin at dapat maging tayong magandang ehemplo at example. May mga pagkakataon yung ating integrity matest mga kapatid, pero ang prayer ko mga kapatid ay maging pumasa tayo palagi sa pangalan ng Panginoon. At patuloy tayong magsikap para ating matupad lagi ang kanyang mga banal na alituntunin. Mga kapatid, nawa po ay marami kayong natutunan sa ating programa mga kapatid. At bagaman ito po yung recording, I hope and I pray na panoorin niyo po at marami po kayong mabaon sa ating pong mga ginagawa mga kapatid. At kung wala na po mga kapatid, ay muli maraming salamat sa panonood at pakikinig ng programang ito. At tayo po ay manalangin mga kapatid bilang pagtatapos ng kanya pong almusal. Alamin muna ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, Lord God, wala kaming ibang nais sabihin kundi maraming salamat. Mabuti kang Diyos sa mga banal at natutunan namin ng mga banal na bagaman magiging hindi maganda ang kahinatnan ng mundo sa mga darating na panahon. Panginoon, kami po ay mga inakay ninyo. Kayo po ang aming inahin amang banal
At sa ilalim po ng inyong pakpak, sa ilalim po ng inyong protection, we are safe from harm, Amang Banal. Yaman, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging tapat sa inyo sa lahat ng oras at sa bawat panahon. Kung nadatatan niyo po kami, Amang Banal, na bumabagsak pagdating po sa aming Christian living, tulungan niyo po kami, Amang Banal, yamang kasama namin ang banal na Espiritu Santo ng inyo pong nadakilang pangalan. Turuan niyo po kami, may your Holy Spirit guide us on what we should do, Panginoon, sa aming buhay. Gabayan niyo rin po ang aming mga ministry sa church po na ito, sa mga kapatiran din namin sa Ibayong Dagat, at ganoon din po sa mga kapatiran dito sa Pilipinas. Ingatan niyo po kami na patuloy po maging tapat sa lahat ng inyo pong alituntunin. Muli, Amang Banal, maraming salamat, at kami po ay itinataas namin ang dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus, sa tulong at gabay ng banal mo pong Espiritu Santo. Amen. Muli po mga kapatid, isa pong mapagpalang umaga ang sumating lahat. Happy almusal sa inyong lahat.